So para sa akin, no, ang anxiety disorder, minus trust in the creator. Hello guys, magandang hapon muli sa inyo, no? Maikling video lang, may tuturo nga pala ako sa inyo. Ito, disclaimer lang, ito ay base lamang sa aking karanasan, sariling karanasan sa anxiety disorder na tingin ko naman mabisang paraan. Apat na mabisang paraan sa pag-overcome ng anxiety disorder. Parang ano lang to, recall lang, pero may matututunan kang mga aral dito. Pwede kang magkaroon ng lakas ng loob sa ituturo kong ito. So, number one guys, huwag kang matakot sa mga sintomas. So, napakaraming sintomas ng anxiety disorder na magpaparamdam sa'yo. Marami yan. Sa ulo, para kang high blood, nahihilo ka. Sa dibdib, may mga palpitation. Mabilis ang pagkabog ng dibdib kasi kinabahan kayo, natakot kayo sa mga sintomas. Nandiyan yung manghihina ka, magpapawis yung kamay mo, kung manlalata ka, nandiyan yan, kasama yan, napagdaanan ko lahat na ito. Napaka mahalaga na huwag kang matatakot sa mga sintomas na yan. Darating yung time na matatanggap mo lahat ng sintomas na yan. Makakabisado ng katawan mo, kaya lang, it takes time talaga. Matagal talaga yan. Hanggat sa sarili mo na yung makaka-discovery ng lahat-lahat. Dahil araw-araw mo na siyang nararanasan, darating yung panahon na parang babaliwalain nyo na yan. Sanay na kayo. Kumbaga sanayan lang talaga pagdating kayo sa anxiety disorder. So darating yung time na hindi na kayo matatakot. So kung ngayon natatakot ka, sige lang. May sound. Pasensya na kayo sa sound kasi medyo maano lang tayo, mga ingay kasi nandito tayo sa parking. So napaka mahalaga na huwag kang matakot sa mga sintomas. Kung ngayon man natatakot ka, sige, okay, sige, damin mo lang yan kasi sa umpisa talaga nandyan talaga yung pagkatakot dahil di mo pa kabisado yung mga nararamdaman mo na mga sintomas, katulad ng pagkahilo, bigla kang mahihilo, no? Bigla kang nenervyusin nun. Tapos paano na yun, patong-patong na yun, bigla kang mahihilo, manghihina ka. Kasi once na nakaramdam ka ng ng sintomas na mabigat, tapos sinang-ayunan mo kasi yun, andyan na lahat, nenervyusin ka, manghihina ka. Naranasan ko yan Bigla kang mahihilo, manlalambot ka, magpapawis ka, mangangatog yung mga tuhod mo. Naranasan ko yan dati. So, ini-apply ko to. Hindi ako natakot. Sa umpisa natakot ako, pero dumating yung time na hindi na ako nagpadaig sa takot. Kapag sinabing huwag kang matakot sa mga sintomas, saklaw na nito yung face your fear. Saklaw na niyan lahat na huwag kang matakot sa mga kinakatakutan mo. Kasi ang pinakaugat ng lahat is takot. So pinasukan tayo ng takot. So ayun yung pinakaugat ng lahat. So ito ay in-apply ko at mabisang panlaban sa araw-araw na pagharap sa anxiety disorder natin. Maging generalized anxiety disorder yan. Kasi pag sinabing anxiety disorder, napakaraming kategory. Like for example, nandiyan na yung generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, etc. So, napaka mahalaga guys na huwag kang matakot sa mga sintomas. Darating yung time na matatanggap nyo lahat ng yan. Darating yung time na makakabisado nyo yung mga nararamdaman nyo na yan. At darating yung time na mawawala na lang, na i-ignore nyo na lang. So huwag mo nga madaliin na huwag ka maghihintay ng yung kagalingan. No? Ang gawin mo, i-accept mo siya. Na padaanin mo lang, sige lang, okay lang. Tatanggapin kita ng buong puso. So number 2 is
Isa rin to sa mabisang paraan, no? Ipanalangin mo sa mahal na Panginoon yung mga kahinaan mo. Ibulong mo sa Kanya, no? Yung mga kahinaan mo. Lahat ng kinakatakot mo, sabihin mo sa Kanya, Lord, natatakot ako sa ganito. Lord, tulungan niyo po ako sa mga bigat na ito. Ilagak mo sa Kanya yung mga mga problema mo, basta lahat ng yan, lahat ng kinakatakot mo, kung saan ka natatakot sa araw-araw, ibulong mo sa Kanya yan, sabihin mo sa Kanya yan, ipanalangin mo sa mahal na Panginoon ang lahat ng iyong kahinaan, lahat ng iyong takot, ipanalangin mo yan. Problema mo, problema man yan sa pera, etc. Panalangin mo sa Kanya yan. Madunong ang Panginoon, marunong ang Panginoon. Ipanalangin mo yung takot mo, hiling mo sa Kanya, ibulong mo sa Kanya. Hindi mo namamalayan, sa paglapit mo sa Kanya ng taos-puso, binibigyan Kanya ng lakas ng loob, ipinapasok niya yung dahan-dahan sa'yo, hindi mo yun namamalayan. Basta taos-puso tayo lalapit sa Kanya, taos-puso natin iiyak sa Kanyang lahat, hihingi natin ng tawad lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya. Yan. So number 2 is ipanalangin mo sa mahal na Panginoon ang lahat ng iyong kahinaan, lahat ng iyong takot, ipanalangin mo sa Kanya. So number 3 is magtiwala ka sa ating Diyos. Kasi para sa akin itong anxiety, no? Bilang isa sa nakagraduate sa anxiety disorder, generalized anxiety disorder, yung tumama sa akin. So natakot ako sa lahat, no? Para sa akin ang ang anxiety disorder is kakulangan ng pananampalataya, no? Kakulangan, hindi siya kawalan, no? Kakulangan. Kumbaga nagkulang ka ng pananampalataya, nagkulang ka ng tiwala sa mahal na Panginoon. Yung isa na dyan yung pinipresyo mo kaagad na may masamang mangyayari sa'yo, no? Advance ka mag-isip. Kung lalabas ka lang, for example, lalabas ka lang, no? Nakaramdam ka ng konting no? Advance ka na kaagad mag-isip na akala mo may mamatay ka na. Grabe na yung nangyayari sa'yo. Basta advance ka na mag-isip, no? Pinipresyo mo kaagad na may masama sa'yo mangyayari. Kahit wala naman. Yan, na-experience ko yan nung una, lalo nung una, alakasan ba na araw-araw ako nag-iisip na ano ba to, katapusan ko na ba to, ngayong araw ba katapusan ko na. Yan, lagi akong ganyan noon. So para sa akin, no, yung anxiety disorder minus trust in the Creator, nakulangan ng tiwala, no? Nagkulang ka ng tiwala. So kung tawag dito, kung may tiwala ka sa Diyos, kung may tiwala ka sa Diyos, hindi mo kailangan matakot. Hindi mo kailangan matakot. Alam mo kung bakit? Araw-araw ka niyang ginagabayan. Oras-oras ka niyang ginagabayan. Minu-minuto ka niyang ginagabayan. Sigu-segundo ka niyang ginagabayan. Kaya na lang yung lagi mong isipin, eh. Ako mismo, experience ko mismo. Dahil ako, aminin ko sa inyo, napakamakasalanan ko. Sa kabila ng mga kasalanan ko, niligtas niya pa rin ako. Niligtas niya ako, binago niya ako. Lumalim ako ng pananampalataya sa Kanya. Simula binago niya ako. Simula ako nagkaroon ako ng generalized anxiety disorder at naka-recover ako. Binago ako ng mahal na Panginoon. So ngayon, sobra-sobra yung paniniwala ko sa Kanya. Pagtitiwala ko sa Kanya, sobra-sobra. Doon mo mahaharap yung mga takot mo, no? Kapag nagtiwala ka sa Kanya ng buong puso. Ito, yung tiwala sa mahal na Panginoon, daig pa nito yung nagpa-counseling ka, daig pa nito yung nagpa-doktor ka, daig pa nito yung uminom ka ng gamot. Basta may tiwala ka sa Kanya, basta malakas yung pananampalataya mo, tatalunin mo yung lahat, kakayanin mo yung lahat, malalampasan mo yung lahat. Itong anxiety disorder na ito ay pagsubok lamang, no, na kailangan mong lampasan.
Ito yung tawag nito, may gumugulo sa ating isipan. Isang kalaban na gumugulo sa ating isipan na kailangan mong harapin. No? Kailangan mong patunayan, araw-araw yan sa paglaban sa anxiety disorder. So napakamahalaga yan. Magtiwala ka sa ating Diyos. Ayan, number 3. Tatalunin mo yung lahat basta magtiwala ka. Magtiwala ka ng 100%. No? 100% ka magtiwala sa mahal na Panginoon. Kakayanin mo ang lahat. Lahat ng pagsubok na darating sa iyo, isa na yung anxiety disorder na yan. Kapag naka-recover ka sa anxiety disorder, baliwala na sa iyo lahat. Simpleng trangkaso, simpleng lagnat, simpleng sakit ng ulo, lahat ng problema, lahat ng problemang daraan sa buhay mo, kakayanin mo yan. Basta malampasan mo itong anxiety disorder. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, magiging malapit kayo sa mahal ng Panginoon kapag nalampasan nyo ito. So, naniniwala ako na lahat ng nakalampas, nakagraduate sa anxiety disorder is maka-Diyos, madasalin. Dahil ako mismo, na-experience ko mismo lahat na yan. So, yung pinakalas natin, no? Siyempre, anong kailangan mong gawin, no? So, pinakalas, bilang nagkaroon ng anxiety disorder, siyempre, ang kailangan mong gawin yan, mag-healthy living ka, no? Healthy living, mag-cleansing diet ka, no? Yung mga dati, inaabuso mo yung katawan mo, no? Inaabuso mo yung katawan mo. Ngayon, baguhin mo na, healthy living ka na. Diyan yung pagkain mo ng prutas, gulay, ehersisyo, diyan lahat, healthy living, maging active ka, no? Kung dati kinakatamaran mo mag-ehersisyo, ngayon, araw-arawin mo, mag-ehersisyo. Mag-cleansing diet ka, uminom ka ng mga juice na walang preservatives, yung mga masusustansya, maging active ka, huwag ka na mag-iinom, baguhin mo lahat. Baga dati manginginom ka, no? Tumador ka dati, baguhin mo na. Huwag ka nang tumikim kahit kailan. Baguhin mo na lahat dahil yun yung gusto ng sa atin, gusto ng mahal na Panginoon sa atin. Walang bisyo. Ayan. Huwag ka maniwala sa iba na kapag masyadong mabait, madaling kunin ni Lord. So mali yan, maling paniniwala yan. Kapag masyadong mabait, ayan yung maagang mga namamatay. Hindi, huwag ka maniwala yan. Mga baluktot na paniniwala yan. So, ayan yung mga paniniwala ng mga makamundong tao. So, hindi mo kailangan paniwalaan yan. So, dun tayo sa ikinalulugod ng mahal na Panginoon. Dun tayo sa lahat ng yun. Yun na yung piliin mo. Tayo yung gumagawa ng natin. Tayo yung gumagawa ng tatahakin nating daan. Kung dun tayo sa daan na makipot, o doon tayo sa daan na maluwag pero kadiliman. Doon tayo sa daang maliit lang pero sa dulo is liwanag. Sa palagay ko, alam nyo yung tinutukoy ko, no? So, yun lamang, guys. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa akin, no? Sana suportahan nyo pa yung ating mga susunod na video.